Tago-tago kayo sa ano. Hindi nyo alam sa... Sinubukan ko sila kunan ng gano'n, tapos may pumutok. Yun pala, may mga bumabaril na galing sa taas. Oh my God, anytime merong bala na pwedeng sa amin mapunta kasi ang lapit talaga namin doon sa barilan. Nung nakita ko yung anak ko, sabi ko, oh my God, possible na baka hindi ko siya nahag na ulit. Pero sunod-sunod yung putok na narinig natin. Pensionado ang sitwasyon dito sa Sinan. Matapos dumating yung iba't ibang law enforcement. Yung pag-report ko, parang buhos na rin ang emotion ko. Parang nawala yung professionalism ko ata. Receive kami ng award, yung Gawad Pilipino Awards. Ang daming nagsabi na, oh, hero namin si Zian Ambrosio, si Victoria Tulad. Hindi po kami hero. Kumusta ka? Tara, usap tayo. May nakikinig, ramdam bawat pintig. Just be! Sa'yo ako, sa'yo ako, sa'yo ako. Sa'yo ako, sa'yo ako. Yay! What an honor! Kasama natin ang mga matatapang na babaeng reporter ng ABS-CBN News, Zian Ambrosio and Victoria Tulad. Yeah. Talaga. Magigiting! Matatapang! Talaga. Ay, oh Lord. Talaga. Yun ba yung feeling nyo? Pag sinabi tapang nyo, anong feeling nyo? Weird. Kasi parang hindi Oo, naman. parang hindi. Sumama kami sa coverage. Yun yung talaga namin. So, kumbaga na damay kami dun sa action. Pero, inabutan kayo kumbaga, no? Hindi nyo naman inasahan yung kung anong aabutan nyo. Pero matapang ba ang reporter? Tama bang term na gamitin ang matapang sa isang reporter? Ngayon, iniimbestigahan na rin ng NBI kung bakit tila kumpleto ang mga permit na nakalagay dito. So, tingin ko, pwede naman gamitin yung word na matapang, lalo na maraming sinusuong na, like, yung mga ganyan na yung mga suspect nakakaharap mo, yung mismong ikukulong, yung mga palaban. So, nandun talaga na i-interview mo sila harap-harapan. Hindi mo naman pwedeng ipatanong o talagang you have to ask them, diretso. Yun yung mga suspect na nagwawala pa, ganyan, na naabutan mo, may baril, ganyan. So, talaga, somehow matapang, matatawag na matapang din. Nandito tayo sa evacuation center ng Manila Seedling Office sa Quezon City. I think kailangan matapang ang reporter kasi aside from yung mga police reports natin, yung crime reports, syempre sumusuong tayo sa sakuna, sa baha. Kailangan ng certain level of tapang para hindi ka panghinaan ng loob, lalo kapag nakikita mo na yung mga apektado, yung epekto ng mga sakuna. And also, tapang din kasi iba-ibang klase ng tao yung may interview mo. Lalo na kung halimbawa, politician, VIP, ibang confidence kasi yung magtanong ka, makuha mo magtanong at mag-follow up at talagang makuha yung sagot na kailangan mo for the story. Saan nanggagaling yung tapang na yun? Parang nandun kasi yung yung passion mo na mabuo yung story, na mabuo yung magkaroon ng justice yung family na namatayan, alamin mo sinong gumawa ng pagpatay na yon. So, yung minsan nandun yung part na eto recently lang, may nagbubuli ba na katulad ng yung sa kay Barameda, yung may suspect ako na na-interview doon, tapos parang tinatry nila ako videohan na parang I'm interviewing a certain lawyer and then they were trying to video me at the same time. So parang sabi ko, anong pakay nito? Parang gano'n na natatry nila na wag mo ituloy yung storya, pero nandun yung iniisip ko yung family, kawawa yung family, kaya tutuloy ko to kahit anong gawin pa nila. May pamilya ka din, di ba? Yes. Hindi ka ba natatakot? Ako umpisa pa na naiiyak. Yung daughter ko was asking me about this. Sabi niya, Mommy, you're so brave. Sabi ko, I'm doing this for you so that you can see that that Mommy is doing, fighting for people, for justice. Sabi ko gano'n na, I hope that you will realize this someday. You're just 8 years old, but I know that one day you will know, you will understand why I'm doing this. Kaya sabi nga nila, mahirap paging journalist kasi hindi lang pansarili. Kung gusto mong sumikat, hindi journalism, no? So yung anak mo, napanood niya yung video mo.
siguro. Actually, narinig niya lang. Sa school pa. Tapos parang, they were talking. Ang tanong niya, did you get a raise? Sabi for that. Kasi nga, parang you're too tough. Parang gano'n to do that. Parang, kasi nagkakita sila magkakapatid eh. Sabi niya, Mommy, that's something. Gumaganon sila na Sabi ko, no, I'm just doing it, doing my job, and I want justice to come out. Gano'n eh. Hindi niya maintindihan ko ano yung justice na sinasabi ko. Kasi hindi siguro nila maisip na gagawin mo lang isang bagay para sa katarungan. Correct. Tapang din ang nasabi mo. But at that point, definitely hindi mo aasahan sa Senado mangyayari. talaga. Of all places. How was it for you? Sobrang hindi pa rin namin mapaniwalaan, even ilang days po after nung nangyari. Kasi nga, it's the Senate. You don't expect gunfire. Hindi mo inaasahan na may mga makikita kang mga armadong lalaki, mga militar, pulis na as in marami. Tapos biglang maririnig mo barilan. So, it took us a while bago siguro talagang na-realize ko ano ba yung nangyari. At nung araw pong yun, talagang takot. Marami talaga natakot. And I was scared din. Kaso kasi, nung time na yun, ang una kong instinct, kailangan makapag-report ako sa TV Patrol. Kailangan matawagan ako ng desk. Senate President Alan Peter Cayetano nandun sa kabilang dulo. Yung kanyang opisina. Sir, nandun ba ba si Sen? Kailangan malaman ng public kung ano na yung nangyayari at mai-explain ko as far as I know kung ano ba yung sitwasyon sa Senate noong araw na yun. Iba yung pakiramdam pag nagre-report, di ba, nakakalimutan mo yung sarili mong takot. Tama ba? Yes. Ano yung mindset at that moment? Kasi para kayong mga superwoman kapag nagre-report na. So, yung dun sa, in Senate in particular, dun sa GSIS kami, di ba? So, yung mismong putukan, yung nangyari yung putukan, yung may fear, kahit pa paano may fear, pero gusto mo sabihin, i-report, yung, although tinatawagan na talaga kami, kailangan mo mag-report. Nagkakaputukan, pero ang goal mo is to take the videos as proof of what is happening. Kakaputukan na din. May narinig ko ng baril. Dito sa loob ng GIS office. Kunan ko talaga yung video, sabi ko, although parang kada putok, oh my God, gumagano ako. So nagugulat yung mga NBI, parang ang ingay ko nga, nakaka-distract ako sa nila, paglusob nila, oh my God, gagano putok, oh my God, gagano naman yung kaya rinig na rinig sa mga video ko yung oh my God. May pumaputok. Una ko, di ba ang goal natin minsan makunan yung arrival, ganyan. So, bida-bida, nauna ako. So, papunta ako doon sa parang garden, covered, and then papunta sa garden. Dito sa garden, sinubukan ko sila kunan ng ganon. Tapos may pumutok. Tapos may nakikita ko umuusok sa sahig, may umuusok sa taas. May yun pala, may mga bumabaril na galing sa taas. Tago-tago kayo sa ano? Tago. Saan nagagaling yan? Hindi nyo alam saan Nakikita namin umuusok kung saan-saan. So, yun na yung part na yun. Pero, sabi nung, tago na kayo. Hindi natin alam saan nanggagaling yung putok. Sabi nga ganon. So, that time, nagtago ako. Pero nandun pa rin yung goal ko na ma-videohan to. Dito sa hagwa sa Umiiyak ako habang nagbibideo. Oh my, Yun, umiiyak ako, ninenervyos ako na kung saan ba nanggagaling yung putok talaga. Tapos tuloy-tuloy, pero yun nga, that time, hindi ko alam kung tago ba ako, bibideo ba ako, pero nandun yung goal natin na malabas pa rin eh. Na, ito yung katotohanan. Instinct na rin. Instinct. And tama ba yung kwento sa amin na nung tinanong, kaya ko mag-report, and then nagulat ka rin na umiyak ka on air? Yes, oo. Itong part na to, kasi si Alvin, I'm close to Alvin. So parang as a friend, nasabi ko na parang hindi ko na ma-take to sa loob ko na gusto ko sabihin to. Yung pag-report ko, parang buhos na rin ng emotion ko dahil tinago ko yung fear. Alvin, sunod-sunod na putokin na rin natin dito. Hindi ko sasabihin yung exact location natin, Alvin, pero sunod-sunod yung putok na narinig natin. Ayusin mo muna yung security mo. Mas importante yung security mo kaysa sa ulat mo, Zia. Babalikan kita, Zia.
Narinig mo yung boses ni Alvin. Correct. Nung kumusta ka, Z. Yes. Iba yung dating ng kumusta ka, Z, na Correct. kinumusta ka ng kaibigan mo. Yes. So, parang brother na asking about me. At hindi ka, dahil kilala ka niya, you can't even pretend but to be honest also, Yes. dahil kaibigan mo yung nagtanong sa'yo. Correct, oo. Parang yun nga nasa isip ko after nun, kasi nag-apologize ako dun sa group. Sabi ko parang nawala yung professionalism ko ata. Na, yun lang, na parang na-feel ko lang na ganun. Kasi ba't ako umiyak? Parang hindi naman umiiyak ang mga reporter sa report Ganon yung bigla lang naisip ko lang yung ganun na sabi ko parang nawala yung pagiging professional ko. Naging nangibabaw yung friendship namin ni Alvin. Yun yung talagang nangyari. Alam mo, hindi ko alam kung paano ka makakapag-annotate. Oo, galing. Ang galing. Marami akong realization natin, be about myself. Sige nga, go. Sa coverage. Nagulat ka rin sa Nagulat din ako sa sarili ko. Kasi iyakin ako talaga. Tapos, hindi ko alam if you remember, pero ang una kong words nung finally in-intro ako ni Miss Karen is nagkakaputo ka na. Nagkakaputo ka dito ngayon! Second floor ng Senado! Hindi ka dinig! Yung mga putok nandoon sa may dulong side! Naramdaman ko yung boses ko. Narinig ko yung boses ko, nag-shake. Sabi ko, oh no, sa loob-loob ko. Feeling ko may iyak ako kasi natatakot ako. Okay. For some reason, hindi ako naiyak, hindi natuloy. Talagang nagdire-diretso, na-describe ko kung ano yung nangyayari, na-describe ko ano yung naririnig ko, kung ano yung nakikita ko. Yung mga police, meron pa rin silang dala-dalang firearms. Tapos dahil siguro ang dami ring questions from the studio, kaya parang nag-iisip lang ako na nag-iisip ko ano yung pwede kong isagot, kung ano pa yung nakikita ko. So parang nawala yung fear. Kahit na at one point naisip ko rin na, oh my God, anytime merong bala na pwedeng sa amin mapunta. Kasi ang lapit talaga namin doon sa barilan. Paano kung biglang mali ng direksyon? Pero, hindi ko alam. Siguro adrenaline rush talaga na nandun lang ako. Tinry ko talagang hindi umalis, hindi mahawi ng mga pulis. Doon sa part na yung may nagdi-drill. Di ba report report na may nagdi-drill dito sa sa altar ba yun? Sa malapit altar. dun sa akin, Mama Mary. Oo, doon sa report niya na yun, nandun ako sa kabilang side. Kami yung team na nagdi-drill. So parang yun nga, sabi ko, kung pwede ko lang tawagan. Sabi nga namin, kung alam lang natin, edi sana nag-messagean tayo para alam ko rin kung ano yung sasabihin ko sa kabila, ganyan. Kasi discreet kami, yung FBI discreet. So hindi kami magkatawagan. Yun lang, awkward. Wala si Zian pala yung nasa kabila. Nag-sink in kailan? Uy, shucks, delikado pala yun. Pamilya nyo, Tagal eh. pag-uwi nyo sa bahay, pagpunta sa kotse. Matagal. Parang days after na, ako nakonsensya ako kasi report. Parang after isang oras or mahigit, saka pala ako nakapagsabi sa pamilya ko na, uy, okay ako. Hindi ko naisip na i-message agad. Parang I assume lang na baka napapanood naman nila ako. Pero ang priority ko talaga is makover lahat, malaman kung si Senator De La Rosa ba yung binabaril, anong nangyayari. Tapos eventually, sinabi ko rin kay Zian nung debriefing namin na nakonsensya ako kasi late ko na nasabihan yung asawa ko, late ko na naisip yung anak ko. So parang, yun, medyo as a nanay, nakakakonsensya na may ganun. Pero, hindi ko naman pinagsisisihan din. Kasi I know na at that time, kailangan talaga na yung hat ko as a journalist, yun muna yung manaig. I know naman na hindi kayo papabayaan ni Lord, lalo na't ang dami naman namin doon. And thankful, sobrang thankful na walang nangyari. Pero, parang after a few days din, at hindi ko naramdaman yung iyak agad nung nakita ko yung anak ko that night. Pero parang after a few days, hinag ko siya. Sabi ko, oh my God. Possible na baka hindi ko siya nahag na ulit after nito. After nito nangyari. So, yun. Doon ako nag-breakdown na very real yung danger. Not just for me, but for my family as well. Sorry. No. But it's true. At saka ang tagal niya parang bago mag-sink in. How old is your daughter? 5 years old. Does she want to be a reporter like mommy? Wala pa siya dun. She wants to be a singer-songwriter superstar. Model. Gusto rin niya. Pero nga parang rockstar si mami ngayon. Gusto niyo bang maging reporter ang mga anak ninyo, maging journalist? After what you went through? Okay lang. Okay lang, Oo. She just, sana lang kapag dun sa time na mag-reporter siya, sana it's a better environment. Ako
parang mayroong hugot ako dito. Kasi my daughter ever since sa kinder, nag-ano siya, palaging gusto niya nurse yung damit niya. So parang sabi ko, you don't want to be a reporter like mommy. Parang kasi nakakonsensya ako na, ba't hindi ako ina-idolize nito? Siguro yung time, parang ganon. Kasi ilang beses na siya nagsasabi na, hope you can join us in this activity. Ganyan na, I try my best to join the school activities, pero parang kulang, ganon. So feeling ko, yung kulang sa time, baka yun yung ayaw niya na in the future. I'm not sure, pero gusto niya maging nurse. Kumbaga anything related to medicine. Sabi mo sana ma-appreciate yung trabaho. Bakit mo nasabi yun? Kasi kahit na andun ka na, kahit na kita rin naman sa video mo at sa mga soundbite mo kung ano yung nangyari, minsan natitwist pa rin siya. Hindi naman ako bothered. One thing I learned na parang, sige, kung yan yung opinion nila, okay lang. Pero I'd still do my work. Ito yung gagawin ko para maipakita sa inyo na hindi yan totoo. Pero minsan, parang syempre, nakakalungkot din kasi you put in so much effort. Ito na talaga, wala ka namang ginawang pang-alter, wala namang AI whatsoever. Pero yung iba talaga hindi pa rin naniniwala. Meron talaga silang sariling, box na ayaw nilang, they don't want to let anyone in. So, sayang din. Kasi it's for their own good, it's for our own good. So, hindi naman tayo mag-give up sa pagbibigay ng impormasyon. Pero sana lang kahit paano, mas maano pa natin sila, mas makakapag-reach out pa tayo sa kanila. Pero ngayon, ganun pa rin sa Senado. And pretty soon, makakalimutan din yung katapangan. Ano na ang papel ng journalist sa mundong malabo? Sa katotohanan? Ang hirap na tanong. Ang hirap, no? Pero kasi parang, ang hirap. Gagawin mo trabaho mo, hindi ka pa tiniwalaan. Hindi ng sweldo mo. Ano pang point? Kahit papano, kasi pag andyan ka, may determination ka na gawin nga, na tumulong for justice, na ilabas ang hustisya nga dun sa ano. So parang, kumbaga hanggat buhay ka, di ba legacy yun, na ginawa mo yung best mo para lumabas yung katotohanan. Kesa walang tao nagsasalita dyan, nakikigo with the flow lang kayo. Tayo, kahit palaban, matatandaan tayo ng tao sa ginawa natin. Fulfillment yun para sa atin. Tapang. I think kung masasabi mang magandang nangyari dito sa barilan sa Senado is na paalala sa public yung kahalagahan ng journalism, yung kahalagahan ng journalists. Maraming nagsabi after no, na nakakatuwa naman, parang, ay, alam nyo, tingnan nyo, yan si Zia ng Brosio, yan si Victoria Tulad, kita nyo, pinapakita nila yung talagang nangyayari. So nakaka-boost ng moral. Yes. Na parang, siguro doon sa mga nakalimot, parang, uy, oo nga no, kailangan natin yung journalism para makita talaga natin kung ano yung totoo, kung ano yung nangyayari. So kahit na merong mga nakalimot, merong mga sinasadyang makalimot, andyan pa rin yung katotohanan na babalik at babalik na hindi, yung journalism, yung journalist nandito para ipakita kung ano yung nangyayari, yung katotohanan. Ses, alam mo kung mapapansin nyo nga dito sa likod ko, kahapon puno yan na mahigit 500 ang seguridad ng PNP. Pero wala na sila ngayon dahil nailipat na mga kontrobersyal na Bicos machine sa Senado. Naging journalist ako kasi nung habang nag-work pa lang ako, bagong graduate ako, mahilig ako mag-picture. Kunwari may patay, pinipicturean ko na. Very Facebook ka talaga. Actually, weird. Nag-picture ako, tapos parang gusto ko malaman, doon pa lang. Sabi ko, paano namatay ito? Parang nandun yung ano ko ba? Weird Curiosity mo noon. Curiosity. Ilan taon ka noon? Kakagraduate, basta parang 21, parang 21. Nandun na, nagpipicture-picture na ako na, sabi ko, ano kaya nangyari dito? Sino kayang ano dito? Ba't walang family to nandito? Mga ganun. Tapos yung my friend na nag-work kay Corina Sanchez dati, kailangan daw ni Corina ng researcher. Nirelay niya sa akin. So, Balitang K pa noon. So, sa Balitang K, sabi nga, gusto ba pumasok sa ABS talaga? Maganda yan kasi pinapadala ka na sana sa abroad. Sa first job ko, ko parang, tawag dito, yung mga events, something. So, pinapadala ko sa, Thailand. Ang sarap ng buhay ko. Tapos sabi, okay lang. Sabi ko gano'n kasi gusto ko challenge. So, dun pa lang, umpisa pa lang, challenge na talagang habol ko. So, sabi ko, kaya ko yan. Sabi ko gano'n. Alam mo yung mga kasabayan ko ng taga-UP, nahihimatay na sa coverage dahil nga si Corina, pag 3 days kami, minsan walang tulog, nahihilo-hilo na ako. Pero, napatunayan ko na na survivor. Tapos, yun din, si Julius Babaw naman, sabi niya na, Z, sayang yung mo, mag-ano ka na rin sa news. So, siya nagsabi sa akin, try mo sa news. So, Julius Babaw. So, sabi ko, sige, try ko yung pero yun nga,
Tumagal naman ako. After noon, nag-ano ko, yung umagang kay ganda. Doon na. SK ka So, dun, oo. parang nakatulong tong mga to kasi na-expose ako, ikot sa Davao, lahat, na-experience ko lahat. Tapos yun, nakatulong na dito. Dire-diretso na, nag-ano ako, police. Ang ano lang, nagtataka nga sila kasi di ba after police, dapat ano na, Senate or ano na, parang nandun pa rin yung investigative ano ko, na yung parang yung eager ko nga na maging, yung sa investigation. And mahirap na gawin ang police beat, especially sa'yo. Kasi sources yan eh. Gusto mo nga malaman yung ano, mag-investigate na ano, sabi ko sa akin ng NBI, baka gusto mag-NBI ka na lang. Pero sinabi nila yan after Senate, sabi ko, ay, wag na lang. Kasi putukan pala. Totoo pala yung putukan. No? Ikaw naging reporter, ano kayang trabaho mo? Feeling ko dun sa mga, yun nga, account executive sa mga ano, events. Mahilig ako sa mga events organizing. Ewan ko ba't ako From events organizing to NBI, no? Ako po, nag-start siya nung parang, I think grade 4 ako. Nanonood si Papa ng TV Patrol. Wow. Tapos sabi niya, uy, Mi, kasi ako sa bahay, Mi, gusto kitang mapanood dyan minsan. Wow. Paglaki mo. Si Miss Corina Sanchez yung nandun nun. Tapos parang ako, talaga. Tapos naupo ako. I remember, umupo ako. Tapos pinanood ko yung newscast. Tapos parang na-inculcate sa akin na, uy, parang okay itong work na to. Kasi napapanood ka sa TV. Yun pa yung original. Tapos eventually, I found out na gusto ko magsulat. Gusto ko rin yung investigative. Pinasulat pa kami about dun sa Visconde Massacre ng school ng teacher ko ng elementary. Tapos parang nagustuhan ko yung mag-weave ng words. Eventually, ganun din na nagtuloy-tuloy siya hanggang high school, hanggang college. I took up journalism. Tapos I realized na gusto ko talaga nakikipag-usap sa tao. All walks of life. At yung sinusulat yung kwento nila. Kasi nung sa college, yung publication namin yung nagli-lean para sa marginalized. So gusto ko yung nagsusulat about their plight, tapos hopefully may mabago. Tapos tinuloy ko po siya hanggang sa nakapag-graduate ako, and then I applied sa ABS at sa GMA. I went with GMA as reporter na. So fresh grad, talagang sabak agad. Yung gulat din ako na akala ko magbibigay pa yung desk ng questions para ito yung tatanong sa interviewee. Yung pala hindi, you're all on your own. Na-enjoy ko naman siya. Kahit nga umalis ako sa GMA, inisip ko, meron ba ako ibang pwedeng puntahan? Meron ba ako ibang career na pwedeng gawin? Wala akong maisip. So I applied sa ABS and thankfully natanggap noong 2023. And Yay. Hindi ka reporter, ano ka? Hindi ko alam. Baka events organizer ka rin. Meron na pala kayo production company. Kahapon, naka-receive kami ng award, yung Gawad Filipino Awards. Parang na-touch kami na kahit pa paano yung pagkababa ng stage, ang dami nagpapapicture. Idol ko kayo, ma'am. Ganyan. Sabi ko, sumama lang naman ako dun sa yun nga yung speech ko eh. Sabi ko, hindi nyo po kami idol. Ginawa lang namin yung duty namin. Pero, ma'am, risky po yung ginawa ninyo. Pero parang ang sarap ng feeling na gano'n, na siya na simple words pero yung tumatatak sa puso. At sa mga naniwala ulit sa journalists at journalism, anong mensahe nyo? Sana may mga batang nanonood at baka gustong kagaya ninyo. Ako pala yung kinukuha sa Ateneo dahil mga anak ko, grade school. So yearly, nandun ako sa activity nila about profession. Yung career Yes, talk. career talk. So, the basic advice pa rin na yung, of course, love your work. Tapos yung importante, you read the newspaper even if hindi na usong dyaryo ngayon. Nagbabasa pa rin ako ng dyaryo daily. Tapos, yun nga, kailangan updated sa balita, sa radyo, iba-ibang forms na. Tapos, kasi ako, lector ako sa church namin, sa Mount Carmel. So, hindi ko naman pinagpa-practicean yun, pero parang na-build din confidence ko, speaking in public, parang ganon. So, parang try to talk in public, ganyan. Tapos, yun yung mga basic na kailangan. At saka favorite ko line is, the more you know, the less you fear. Ang palagi ko ina-example yan sa class. Sabi ko, the example, pag tinanong ka ni Kabayan, dapat alam mo yung sasagutin mo. Mahilig magtanong si Kabayan eh. So, pagka alam mo, confident ka. So, yun yung importante. Yun ang palagi ko sinishare sa mga bata. Ako, lagi ko pong sinasabi. Kasi meron tayong newsroom facility tour dito.
students from college. Lagi ko lang din sinasabi, mahirap na trabaho ang journalism. Most of the time, wala ka sa bahay, marami kang namimiss. Pero it's really something na you enjoy if talagang you're passionate about it. Kasi saan ka makakahanap ng work na you have a front row seat to history as it unfolds, nakakausap mo yung presidente ng bansa, nakakausap mo yung celebrity, nakakausap mo yung mga pinaka-inspiring na tao. So, marami kang nadidiscover sa sarili mo. Ako, nadiscover ko na kaya ko palang tumakbo-takbo. Kahit hindi ako fit, kaya ko palang tumakbo-takbo kahit saan. May tapang din pala ako pagdating sa mga ganitong incident. So, it's really something na worthwhile, very worthwhile sa kabila ng lahat ng pagod at ng hirap. Pero it just really gives you fulfillment, lalo na kapag nakita mo umeri yung storya mo, narinig yung kwento nung nangangailangan. For me, yun yung that's what keeps me hanging on. Ano po, siguro thank you lang din sa lahat ng naka-appreciate ng work. Ang dami kasi nag-post. Ang daming nagsabi na, hero namin si Zian Ambrosio, si Victoria Tulad. Hindi po kami hero, pero alam nyo, sobra talagang sa akin nakatulong yung words of encouragement, yung pangangamusta. Yung pangangamusta ng mga tao. Kasi parang, nakatulong pala yung report ko. Meron palang na-reach na tao. At sabi ko, iyakin ako eh. May naka-appreciate. At yung journalism profession, nakita mo na alive. At marami pa rin talaga. Hindi lang siguro ganun kaingay nitong mga nakaraan, pero marami pa rin talagang nagpapahalaga. Maganda yung debriefing pala ng ABS. Afternoon din na kami kinausap. Yun nga, yung sabihin. Maganda pala yun na parang kwento ka ng kwento, doon mo lang nalalabas. Kasi yun nga, ko parang walang closure. Yun. So, kumbaga feeling ko, pakonti-konti, magkaka-closure din to. Pero may hinihintay tayo na talagang magka-closure. Sa'yo ko, sa'yo ako. Sa'yo ako, ako'y sa'yo, ganyan ang That's the other side of Zian and Victoria. Sa'yo ako. Hindi, sa'yo kami. Just be! Sa'yo ko, sa'yo ako. Sa'yo ko, sa'yo